Hirap pa rin sa paglilinis ng abo ang ilang residenteng naapektuhan ng ashfall mula sa Bulkang Mayon. Nangangamba ang ilan sa banta ng lahar, lalo't umuulan pa sa probinsya. Live mula sa Kamalig, Albay, nasa frontline ng balitang yan si Mon Gualvez. Mon, gaano kakapal ang abo dyan? Cheryl, hindi bababa sa 2 pulgada yung kapal na naiipon ng mga abo sa maraming bahagi ng mga apektadong bayan ng Kamalig at Ginubatan dito sa Albay. Pero kakaba-kaba at problemado ulit ang mga residente rito sa mga naturang bayan dahil hindi pa nga nila tuluyang nalilinis itong mga naturang abo, may panibago na namang banta, no? At nangyari na ashfall maging sa mga panibagong o posibleng LPA, pati na yung binabanggit mo na lahar. Maladisyerto pa rin ang eksena sa barangay Suwa sa bayan ng Kamalig sa Albay. Pero hindi buhangin, kundi makapal na abo pa rin ang bumabalot sa mga kalsada. Kitang-kita pa nga ang pag-angat ng mga abo sa ere sa tuwing nadaraanan nito ng mga sasakyan. Ang ilang residente, tinitiis na lakaran ang mainit at makapal na abo na dinulot ng matinding ashfall mula sa Bulkang Mayon. Kaya ang pamilya ni Tatay Danilo tuloy pa rin sa pagbubuhos ng tubig sa labas ng kanilang bahay. Tinatakpan na lang din nila ng tela ang mga damitan at lagayan ng ginagamit sa pagkain. Paano ba naman kahit nakasara raw mga pinto at bintana, pinapasok pa rin ito ng abo? Pag dumadaan po yung mga sasakyan dyan, dito lahat yung abo sa amin. Kasi lalo na yung papunta dito yung hangin. Masakit po sa ilong. At saka po sa mata. Ang problema, muli na namang nakita ang makapal na usok mula sa dalisdis ng Bulkang Mayon kaninang umaga. Sabi ng PHIVOLCS, panibagong insidente raw ito ng pyroclastic density current o yung tinatawag na uson gaya nung Sabado. Ito yung mabilis na pagragasa ng maiinit na pinagsamang mga bato at iba pang volcanic materials na pababa ng bulkan. Aabot daw sa 3 kilometro naging haba niyan na parehong dumaan sa Miisi Gully. Pero pagilino ng PHIVOLCS, mababa ang tsansa ng matinding ashfall mula rito. Nag-cause din po siya ng ash plume, pero yung ash plume po ay mabilis lang naman na nag-dissipate o nag-disperse. But umabot po yung ash plume ng 1,900 meters above mean sea level yung height niya. Babala ng PHIVOLCS, posibleng tumagal pa ng ilang buwan na makaranas ng ganito mga eksena habang nakataas pa rin sa Alert Level 3 ang nag-aalborotong Bulkang Mayon. Noong 2023, umabot ng 6 na buwan bago ito tuluyang humupa. We expect a long hold, several months, probably more. Pero sana naman hindi. Ang mangyari dito kapag merong explosive activity, mapabilis yung paghupa niya. Pero kapag ganito kasing behavior ng bulkan na effusive activity, yung quiet release of lava doon sa edifice ng bulkan, medyo kapag ganitong behavior niya tatagal. Nakahanda naman daw dito ang mga lokal na pamahalaan basta't may suporta pagdating sa pagkain at pinansyal na tulong. Aminado kasi ang mga LGU, limitado lamang ang kanilang pondo. Kung LGU talaga, hindi kaya yan. Pero limited. Kasi hindi pa na rin to. Kasi inaabangan pa natin yung tagbagyo. Siyempre, nangailangan tayo ng tulong. Ang masaklap, nag-aalboroto pa nga ang bulkan, may pinangangambaan pang low pressure area sa bansa na posibleng magpaulan din sa Bicol Region. Makakatulong naman daw ang ulan sa ngayon, pero wag lang sanang sobra-sobra. Malaking tulong din po yung sa amin dito kung medyo ulan para ma-wash out na rin tong mga abo sa mga punong kahoy, sa kalsada. Then yung mga tanim nila mag-regrow uli. Wag naman masyadong malakas kasi baka lahar flow naman tayo niyan. Cheryl, dito sa Barangay Suwa kung saan kami naroroon, talagang parang ghost town, no? Yung itsura at eksena ng mga kabahayan dito. May ilang tao na nakikita tayo pero halos nakasara lahat ng mga bahay at mga pinto at bintana ng mga tahanan dito sa lugar dahil kapag nadadaanan ng mga sasakyan at mga motor, talagang yung abo halos talagang bumabalot na sa mga bahay na pinapasok na nga rin ito, no?
dahil sa kapal pa rin na hindi maalis-alis ng mga abo dito sa lugar. Actually, ilang oras na tayo nandito sa lugar, ilang beses na rito dinaanan ng tubig pero mabilis na tutuyo dahil sa dami pa rin ng abo na halos kumakapit hindi lamang sa kalsada at mga tahanan kundi sa mga puno na kapag sinasabayan naman ng hangin, agad itong tinatangay at napupunta dito sa lugar. Samantala, nagdeklara na ng localized state of calamity ang Albay. Inaprubahan ito ng Sangguniang Lalawigan ng probinsya kung saan isilalim na sa state of calamity ang 3 lungsod kabilang ang Legazpi City, Tabaco City at sa Canligao City, maging ang 5 bayan mula sa Santo Domingo, Malilipot, Daraga, Kamalig at Ginubatan. Cheryl. Maraming salamat, Juan Gualvez. Mga kapatid, Cheryl Cosing po. Maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong issue at headlines. Mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5.